Bukod sa banagan, nakahuli rin tayo kanina ng spotted reef crab o kamilo kung tawagin ng mga taga-Catanduanes. Sa ibang bahagi ng Luzon, kilala ito sa tawag na onse-onse dahil 11 ang bilang ng spot nito sa shell. Madalas itong matatagpuan sa mga coral at mababatong bahagi ng ilalim ng dagat. Mga kapuso, kailangang mag-ingat sa pagkain nito. Ayon sa mga eksperto, ang mga spotted reef crab ay maaaring mag-ipon ng biotoxins sa kanilang katawan mula sa mga laman dagat na kanilang kinakain. Ibig sabihin, kapag nakakain ng mga ito ng nakalalasong mollusk, posibleng maipasa rin ang lason na ito sa tao. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, posibleng kulang o walang nakalalasong mollusk sa Puraran Beach, kaya ligtas itong nakakain ng mga lokal. Ang mga kamilo perfect daw kapag niluto sa gata. Sa isang kawali, ilalagay ang pangalawang piga ng gata, bawang at sibuyas. Wala na po siyang gisa-gisa Wala nang gisa-gisa. para healthy at saka fresh. Wow. Kumpara doon sa mga mud crab, Opo, na malambot yung ano. At saka kulang yung hibla. Ito mas marami yung hibla niya. Mahirap siya kunin. Yung mahirap laman. siyang kunin. Opo. So usually, pinanglalasa siya sa mga gulay. Opo, pangsahog po. Tsaka ito yung very common na sa mga mga local dish. At saka ito titimplahan ng asin. Hulog na natin yung malunggay. Dapat dinadamihan na yung gulay kasi parang gulay dish na siya. Pinakulaw means gulay na ginataan na may mga sahog-sahog na ano. Ginataang Opo. gulay talaga ito. Oo. Sunod na ilalagay ang unang piga ng gata, red bell pepper, at siling labuyo. Maya-maya pa, luto na ang ginataang kamilo. Tikiman time na! Ito naman yung kamilo. Ang sabi sa atin ni Ate Cecil, hindi raw talaga masyadong maraming laman itong crab na to. Wala talaga siyang laman masyado. Yun oh. Pero, pag hinalo mo na siya sa gata, nandun yung flavor niya. Pang-enhance lang siya talaga ng ulam. Masarap yung pagkakatimpla nung gata.